Kung sa Pilipinas may pancit canton at cup noodles, sa Japan naman merong curry sauce at miso soup. Kaya ngayong araw guys, kakain nga pala ako ng Japanese product. Kahit Pinoy nga pala ako at mukha akong Korean, hindi nga pala ako nakakaintindi ng Japanese. Pero nakakabasa nga pala ako ng picture. Sabi nga pala sa construction, kukunin mo nga pala yung pouch at ilalagay sa kumukulong tubig. Yung pack nga pala nito guys ay parang nga pala siyang foil na plastic. Sayang kung foil sana to, mare-recycle ko pa. So yun nga guys, una ko nga pala first step dito ay magpapakulo nga pala ako ng tubig. At kapag kumulo na, ilalagay nga pala dito yung pouch. Tapos lulutuin daw to ng 3 to 5 minutes. Napaka high-tech talaga ng Japan guys, kasi ganito lang yung gagawin mo, meron ka ng ulam. So ba nagpapakulo nga pala ako guys, kakainin ko na nga pala tong miso soup. Nung una nga guys, akala ko jampong to. Pero nung binuksan ko nga pala to guys, wala nga pala tong cup noodles. Tiridan ko nga rin yung construction, kaso hindi ko talaga maintindihan. May bigla nga palang bumulong sa likod ko at sinabi sa akin kung ano yung gagawin. Kaya ayun, naluto ko nga pala tong miso soup sa tamang paraan. Wala nga pala tong mga noodles guys, para nga lang pala siyang sabaw. Kaya pala ang tatagal ang buhay ng Japanese kasi hindi sila nakain ng cup noodles. Ganito yung mga kinakain nila, parang may mga herbal. Base nga pala sa nagsasalita sa likod ko guys, iiwanan nga pala to ng 3 minutes para daw ma-dehydrate yung mga damo. So after 10 minutes nga pala guys, okay na to. Yung mga naluto nga pala dyan guys ay parang nga pala siyang tokwa. Tapos yung mga damo nga pala dito ay parang seaweed. At yung amoy nga pala nito guys ay parang nga pala siyang alak. Una ko nga pala tinikman dito guys, ito nga pala tokwa. Okay lang naman yung lasa. Next nga pala dito ay itong seaweed. Okay lang, lasang damo. Next nga pala guys, ito namang sabaw. Yung panlaso ko nga pala dito guys ay bago. At yung sabaw nga pala yung pinaka hindi ko gusto. Lasang alak kasi na walang alcohol. Dalawang beses ko nga pala ito tinikman kaso ganun pa rin. Luto na nga pala yung curry sauce kaya ito naman yung titikman ko. Palagi ko nga pala ito nakikita kapag nanood nga pala ako ng Japanese. Lalo na guys kapag anime. Kaya matagal na talaga akong curious dito, lalo na in real life. Una ko nga pala napansin dito guys, amoy kilikili siya. Ganito rin yung amoy nung natikman ko yun sa Tokyo. Anyway guys, iulam ko nga pala to sa kanin. Palagi kasi nila to sinasabaw sa kanin. Napansin ko nga rin pala guys na wala nga rin pala tong karne. Puro patatas at carrots lang. Kaya pala ang haba na mga buhay ng Japanese kasi hindi sila nakain ng karne. Ihahanis review ko nga rin pala to guys kung anong lasa. Ang tapang ng lasa dito para nga palang gumamit ng spices ng India. Lumabas nga pala si mama guys, kaya ito pinatikim ko siya. Tignan natin guys kung anong reaction niya sa Japanese product. Ang tapang ng curry. Ano masabi mo? Hindi ko gusto. Ito naman. Baka matay ako. Tikim lang. Hindi ko gusto. Swerte natin guys kasi hindi ganun yung mga pagkain natin. Tulad nga pala nitong noodles natin, kahit isang piraso lang pwede nang makakain ang ilan. Lalagyan lang ng itlog at sasarap na to ng times 2. At yung maganda dito, 8 pesos lang meron ka ng pancit canton. Yung mga kinain ko nga pala kanina guys ay binili ko nga pala yun at talagang 100 pesos. So noong bata nga pala ako at hindi pa ako nagbablog guys, ito nga pala yung inuulam namin. Sa isang piraso nga pala nito guys ay maghahati kaming 3. Ayoko na nga palang bumalik sa ganun pero nakakamiss lang. Akalain mo yun, nakasurvive kami ng pag ganun-ganon. Kaya yun talaga yung inspiration ko para hindi na maulit yung pangyayaring yun. Pero guys, kapag wala nga pala maulam, ito pa rin yung inuulam ko. Meron namang pambili pero nakasanayan na kasi. Tsaka wala namang masama kapag mag-uulam nito. Wag lang araw-arawin kasi masama yun sa katawan. Kaya guys, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!